Tatlong dekade. Taklumpung taon ngang aking buhay ang inalay ko sa pamilyang iyon. Bago pa man matapos ang pasiyang ngang aking biyenan, narinig ko na ang nga salitang iyon mula sa mismong bibi ngang aking asawa. Nakapatong pa sa alta ang larawan ni Doña Carmen. Nakasindi pa ang makandila, amoy pa ang insenso sa buong kabahayan. Ngunit sa tabingang lalaking pinangakuan kong habang buhay sa harap ng Diyos, may nakatayong isang babaeng hindi ko kilala. Tama na ang 30 taon. Ano pa ba ang hinihingi mo? Ang lami ng tinik niya. Walang bakas ng pamamahal. Walang kahit katiting na awa. Tiningnan ako nga ba mula ulo hanggang paa. May ngiti sa kanyang nga labi na animoy nangungutya. Ano ang silbingang 30 taon kung wala ka ng pakinabang? Dapat ka nang umalis. Tumingin ako sa aking mabayaw. Iniwas ni Ramon ang kanyang paningin. Tumingin sa sahi si Luis. Wala ni isa man sa kanila ang kumampi sa akin. Hinanap nga aking mga mata ang aking panganay. Andres, tinawa ko ang pangalan ng aking anak. Yumuko lamang siya. Walang lumabas na salita sa kanyang bibi. Walang natanggol sa akin. Nang gabing iyon, pagbukas ko ng pinto ng isang maliit na papahang kwarto sa madilim na eskinita ng Maynila. Isang lumang lamang ang tangan ko. Iyon lamang ang kabuuan ng aking 30 taon. Nasimula ang lahat nung aking kabataan. 28 taong gulang ako nang ikasa sa pamilya nang nga gumagawa ng sasa at toyo. Nasimula sa isang maliit na pagawaan ang pamilya na kinalaunan ay naging isang malaking kumpanya na napapadala ng mapampalasa at pagkain sa lahat ng pamilihan sa buong bansa. Ako ang naging unang manugang. Araw-araw, gumigising ako nga alas 4 madaling araw. 30 taon kong ginawa iyon. Ako ang unang nagbubukas ng ilaw sa kusina. Ako ang naghihiwa ng bawang at sibuyas, nagtitimpla ng suka at toyo, nagpapalambot ng karne, kahit namumula at nangingini na ang aking kamay sa lamig at pagod, hindi ako huminto. Iyon ang turo na aking biyenan. Ang pagluluto ay parang paalay ng buhay. Kahit masakit na ang iyong kamay, kailangan mong tiisin upang lumabas ang tunay na lasa. Naniwala ako sa kanyang salita. Pagsapit ngang umaga, pupunta ako sa silit ng aking biyenan. Magdadala ako ng maligamgam na tubig upang ipanghilamos niya. Susuklayin ko ang kanyang buhok at ipagahanda siya ng almusal. Napakasalan ni Doña Carmen. Kapag medyo maalat ang sabaw ng sinigang, itutulak niya ang mangkok. Kapag medyo basa ang sinaing, bubuntong hininga siya. Ngunit kahit kailan ay hindi ako sumagot o nagreklamo. Isang umaga, hinawakan niya ang aking kamay. Rosa, sa pamilyang ito, ikaw lamang ang maasahan ko. Yumuko ako! Hindi po totoo iyan, ina! Totoo! Hindi ko mapakatiwalaan ang aking anak. Umiling ang matanda. Si Mateo ay puro luho lang ang iniisip. Si Ramon ay sakim sa salapi. Si Luis ay walang sariling paninindigan. Kung ipagkakatiwala ko sa kanila ang negosyo ng pamilya, babagsak ito sa loob lamang ng 3 taon. Wala akong naging sagot. Ikaw lamang ang pinakakatiwalaan ko. Ang salitang iyon ay nabigay ng bigat sa aking mabalikat. Isang karangalan ngunit isa ring malaking pasanin. Ang asawa kong si Mateo ang panganay, ngunit wala siyang pakialam sa pagpapatakbongang aming pabrika. Mas gusto niyang magliwali, umiinom kasama ang kaibigan. Kapag umuwi siya, hihiga lang siya sa mahabang upuan at manonood. Kapag humihingi akong tulong para sa paghahanda sa mga mahalagang okasyon ng pamilya, tatango lamang siya ngunit hindi gagalaw. Ako ang namamalengke, ako ang nagluluto, ako ang nag-ayos ng hapag-kainan. 10 taon pa katapos naming ikasal, napagtanto ko na hindi na siya magbabago, ngunit tiniis ko ang lahat dahil sa aming mga anak. Si Andres ay katulad ng kanyang ama, walang kibo. Magaling siya sa pag-aral at nang makatapos ay pumasok sa kumpanya ng pamilya. Ipinagmalaki ko siya. Ang bunsong babae naman na si Maria ay nakmana sa akin. Maalalahanin at madaling makaramdam ng damdamin ng iba.
Bago siya umalis patungo sa ibang bansa upang mag-aral, sinabihan niya ako na huwag masyadong pagurin ang sarili. Ngumiti lamang ako at sinabing iyon na ang aking nakasanayan. Umiyak siya bago umalis. Sa hapag-kainan, palagi akong nakatayo. Tinitiyak ko may laman ang plato ng aking biyenan, dinadagdagan ko ang ulang ng aking asawa, at binibigyan ng inumin ang nga bayaw ko. Wala akong oras para umupo at kumain ng mayos. Tratuhin nila ako ay parang isang katulong na walang pangalan. Hanggang sa isang gabi, umuwi ang aking asawa na may amoy ng matapang na pabango. Hindi iyon ang ginagamit ko. Saan ka galing? Tanong ko. Sa pakpupulong ngam ga kasama sa trabaho. Sagot niya bago pumasok sa kwarto. Hindi na ako nagtanong pa. Mas pinili kong magbulag-bulagan. Noong ulan ng taong iyon, inatake sa puso ang aking biyenan. Hindi ko alam na iyon na pala ang simula ng aking kalbaryo. Nasa kusina ako nang marinig ko ang malakas na kalabok mula sa kanyang silid. Tumakbo ako at nakita ko siyang nakahandusay sa sahig. Nangingini ang aking makamay nang tumawa ako ng sasayang makdadala sa kanya sa pagamutan. Sinabi ngang manggagamot na malala ang kanyang kalagayan. Walang kasiguraduhan kung kailan siya gigising. Tinawagan ko ang aking asawa. Sabi niya ay tatapusin nang niya ang kanyang ginagawa. Ang bayaw ko ay may iba't ibang palusot. Naiwan akong mag-isa sa pasilyo ng pagamutan. 3 buwan siyang naroon. Ako lamang ang nagbantay. Dumadalaw lang ang asawa ko minsan sa isang linggo, 30 minuto lang at alis na agad. Ganon din ang bayaw ko. Si Andres ay dumaan ng isang beses, tumayo sa gilid ng kama at umalis din agad. Si Maria ay araw-araw tumatawag mula sa malayo. Araw-araw akong natutulo sa maliit na upuan sa tabi ng kama nga aking biyenan. Pinupunasan ko ang kanyang mukha, hinahawakan ang kanyang nga kamay at kinakausap siya. Minsan gumagalaw ang kanyang nga daliri. Noong unang linggo ng Oktubre, dumila siya. Isang himala ayon sa nga nanggagamot, ngunit napakahina na niya. Hina na akong kanyang nga mata. Rose, napakahina kanyang boses. Lumapi ako at hinawakan ang kanyang maninipis na kamay. Nandito ako, ina. Tumingin siya sa paligid. Nasaan sila? Ako lang po ang nandito. Tumango siya. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Isang lakas na hindi ko inaasahan mula sa isang taong nag-agaw buhay. Ilapit mo ang iyong tainga. Sinunot ko ang kanyang utos. Ibinulong niya sa akin ang lihim na sangkap, ang lihim ng aming pamilya, ang pampalasa na 3 taong pinaburo. Ang tamang sukat na asukan na pula paminta, akatas nga mabulatla na ginagamit sa aming produkto, ang tamang temperatura ng paimba. Ito ay para sa iyo lamang, anya habang tumutulo ang kanyang mga luha. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Hindi ko mapagkatiwalaan ang aking mga anak. Ipabibili nila ang lihim na ito kapag nalaman nila. Ikaw lamang ang maasahan ko. Umiyak ako ng tahimik. Pangako po, ina, ingatan ko ito. Makalipas ang ilang araw, binawian siya ng buhay habang hawa ang aking kamay. Napakaraming tao sa kanyang lamay. May magabulala mula sa makilalang tao na sa pahayagan ang kanyang pakawala. Ang asawa ko ang tumanggap ng mga pakikiramay. Ako, nasa likod ako, naghahanda ng pagkain para sa mga bisita, patuloy sa paggawa. Bago sumapi ang pasiyam, naglilinis ako sa kwarto nga aking biyenan nang makita ko ang isang sobreng nakatago sa ilalim ng kanyang nga damit para kay Rosa. Nakasulat sa sobre, binuksan ko ito. May isang liham na nagsasabing kapag siya ay nawala, ibigay ko ang sulat na ito sa isang tagapagtanggol sa batas dahil mayroong nakalaan para sa akin. Itinago ko ang sobre sa aking silid. Nang gabing iyon, umuwi ang asawa ko kasama ang babaeng iyon. Sino siya? Nangingini kong tanong. Tiningnan ako nga asawa ko nang napakalami. Kakaiba ang kanyang nga mata. Ni minsan hindi niya ako tinawa sa aking buong pangalan nang may ganyang panlalami.
Maayos ka na nga iyong magamit, maghihiwalay na tayo. Parang gumuho ang mundo ko. 30 taon. Bakit biglaan? Hindi ito biglaan, sagot niya. Matagal ko na itong iniisip. Natiis lang ako no nabubuhay pa ang aking ina. Ngayong wala na siya, wala na ring dahilan para manatili ka pa rito. Bumigay ang aking matuhod, napakapit ako sa pada. 30 taon tayong naksama. Sapat na ang 30 taon. Ano pa bang gusto mo? Tumingin siya sa babaeng kasama niya. Ngumiti ang babae. Sino ang babaeng iyan? Si Clara. Ang aking mapapangasawa. Mapapangasawa. Hindi pa man natatapos ang pagluluksa sa kanyang ina. May mapapangasawa na siya. Lumapi ang babae sa akin. Ang amoy ng kanyang pabango ay nanunuot sa aking ilong. Ang parehong amoy na naamoy ko sa damit ng asawa ko noong nakaraang buwan. Prangkahan na tayo. Ako ang magiging bagong asawa sa bahay na ito. Mas mabuting umalis ka na. Sino ka ba sa ina, akala mo? Anak lamang naman ako nga may-ari ng pinakamalaking kumpanya ng kapamilihan sa buong bansa. Alam ko ang katotohanan. Gustong may pasok ng pamilya na asawa ko ang aming maprodukto sa kanilang mapamilihan upang lumaki palalo ang kita. Ito ay isang kasunduan ukol sa negosyo. Pera at kapangyarihan ang dahilan kung bakit ako itinataboy. Tiningnan ko ang aking asawa. Totoo ba ito? Hindi siya sumagot. Inabayan lamang niya ang babae. Iyon ang kanyang malinaw na sagot. Pumasok ang nga bayaw ko, patawad, ngunit kailangan namin ito para maligtas ang kumpanya, sabi ni Ramon. Kung hindi kami makikipag-ugnayan sa pamilya ni Clara, babaksa ang aming negosyo. Ipapapalit ninyo ako para sa kumpanya, wala silang imik. Hinanap ko ang aking anak na si Andres. Nakatayo siya sa itaas nga hagdanan. Anak, tulungan mo ako, pamamakaawa ko. Bumaba siya ngunit hindi makatingin sa aking nga mata. Patawad po ina, nagtatrabaho ako sa kumpanya ni ama. Kung tututol ako, baka mawalan ako ng trabaho. Wala po akong ibang mapupuntahan. Tumalikot siya. Umakyat ako sa silid para mag-impake. Nangingini ang aking kamay. Pumasok ang babaeng si Clara at sinimulang itapon ang aking damit sa sahig. Nakita niya ang lumang barok saya na ibinigay sa akin ng aking biyenan. Itatapon na sana niya ng agawin ko ito. Wag iyan, biga itong biyenan ko. Patay na ang matanda, wala na siyang pakialam, tumatawang sabi ngang babae, lumayas ka na ngayon din. Napaw po ako sa sahig. Pinulat ko ang lukot na kaswatan. Pinalayas ako sa mismong gabing iyon. Walang kahit anong halaga o pera, kundi nga lumang damit lamang. Paglabas kong tarangkahan, nakita ko silang lahat sa loob bahay na natatawanan. Ang anak ko ay nakasilip sa bintana ngunit agad isinara ang kurtina. Sumakay ako ngang pampasaherong diet na patpat sa isang masikip na bahagi ngang lungsod kung saan nakalat ang nga maliliit na paupahan. Nakahanap ako ngang isang maliit at madilim na kwarto, walang banyo, walang lutuan. Niyakap ko ang barok sayot ng aking biyenan at humagulgol sa dilim. Umiyak ako ng walang tunok dahil baka marinig ng mga kapitbahay. Kinabukasan, lumabas ako sa pasilyo. Nakapila ang nga tao para sa isang banyo. Isang dalagang nakatira sa kabilang kwarto ang natanong kung bago lang ako. Tumango ako. Naisip ko, heto na ang buhay ko ngayon. Mula sa isang malaking mansyon na may 2 paliguan sa lupngang. Aking silit, heto ako ngayon, nakapila kasama nga, estranghero. Lumipas ang 1 linggo at hindi ako makakain, kakarampot lamang ang dala kong baya. Sinubukan kong tawagan ang anak kong si Maria na nasa ibang bansa, ngunit hindi ko masabi ang totoo. Sinabi ko lang na umalis ako ng kusa. Makatapos ang 1 buwan, nakatanggap ako ng sulat ng paghihiwalay, 50,000 piso. Iyan lamang ang halaga ng 30 taon kong paglilingkod sa kanila. Ayon sa tagapagtanggol sa batas, mahihirapan akong lumaban sa hukuman dahil wala akong sapat na salapi pang tustos sa kaso. Kaya tinanggap ko na lamang
Subali ang 50,000 ay madaling maubos sa upa at pang-araw-araw na gastusin. Kailangan kong maghanap ng trabaho, 58 taong gulang, walang tinapos, isang may bahay sa loob ng 3 dekada. Sino ang tatanggap sa akin? Naglakat-lakat ako sa palengke. Pumasok sa makainan ngunit palaging tinatanggihan dahil sa aking edad. Hanggang sa makita ko ang isang maliit na pwesto na nagtitinda ng mga lutong ulam. Isang ginang na halos kasing edad ko ang naayos ng makaldero. Naghahanap po ba kayo ng katulong? Tanong ko. Marunong ka bang magluto? Tanong niya. Opo, marunong po akong maglutong lahat ng putahe lalo na ang adobo at sinigang. Sagot ko. Tiningnan niya ako ng maigi. Sige, bukas magsimula ka. Nagsimula ako magtrabaho mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Naghihiwa ng gulay, nahuhugas ng malalaking kaldero. Pag uwi ko sa gabi, manhit na ang buong katawan ko. Ngunit masaya ako dahil mayroon akong kinikita. Makalipas ang ilang buwan, tinawa akong may-aring kainan. Rosa, napapansin ko nitong nga nakaraang linggo, hindi na mabili ang aming nga ulam, lalo na ang ating manilutong may sarsa at toyo. Marahil ay nasasawa na ang mga bumibili. Bakit hindi mo subukang ikaw ang magluto bukas? Kinabukasan, maga akong pumasok at sinimulan kong lutuin ang paborito kong putahe. Ginamit ko ang sukat at timpla na nakasanayan ko sa loob ng 30 taon. Ginamit ko ang tamang papakulo, ang pamamaraan na itinuro sa akin ng aking biyenan. Pabukas ng aming kainan ng tanghaling iyon, ang amoy ng niluluto ko ay kumalat sa buong palengke. Unang sumubo ang isang matandang lalaking palaging kumakain doon. Pagkasubo niya, nanlaki ang kanyang nga mata. Tumawa siya ng iba pang kasamahan. Bago pa man sumapit ang alas 2 ning hapon, ubos na ang lahat ning niluto ko. Nilapitan ako nga may-ari nga kainan, bakas ang matinding pagkagulat sa kanyang muka. Anong ginawa mo? Anong isinama mo sa niluto mo? Tanong niya habang tinitikman ang natirang sarsa sa kaldero. Ang lihim bang pamilya ng aking asawa ang siyang magbabago sa aking kapalaran sa maliit na palengkeng ito? O ito ba ang magiging minsan ng mas malaking panganib kapag nalaman ng mga taong nagtapon sa akin sa lansangan? Ngumiti lamang ako sa may-ari ng kainan. Sinabi ko na iyon ay isang lumang pamamaraan na natutunan ko sa aking sariling ina kahit na ang toto ay namula iyon sa yumaong si Doña Carmen. Hindi ko maring sabihin ang buong katotohanan sapagkat alam ko magdadala lamang iyon ng labis na katanungan. Mula ng araw na iyon, tila na bago ang ihip ng hangin sa aking kapalaran. Ako na ang naging pangunahing tagapagluto sa maliit na pwestong iyon. Binigyan ako ni Aling Nena ng buong patitiwala na hawakan ang kusina. Kumalat ang balita sa buong palengke at sa makarati na kalye. Dumami ang aming mamamimili ng hindi inaasahan. Ang nga taong dati ay dumadaan lamang patungo sa ibang tindahan. Ngayon ay humihinto at pumipila para makabili ng aking adobo, makado, sinigang at asado. Ang tawag nila rito ay lutong rosa. Hindi na tagal, kinailangan naming bumili ng mas malalaking talyasi at mahahabang sandok. Ang benta namin sa isang araw ay naging katumbas ang benta nila sa loop ng isang buwang linggo hanggang sa naging isang buwan. Araw-araw bago sumikat ang araw, naroon na ako. Dinadama ko ang bawa iblang ng karne, inamoy ang kasariwaan ng magulay, at tinatantiya ang tamang sukat na asukal na pula, paminta at ang pinakamahalaga sa lahat, ang lihim na pinahalong sa na 3 taong pinaburo. Sa tuwing hinahalo ko ang kumukulong sabaw, inaalala ko ang tinig ng aking biyenan. Ang kanyang mahigpit na bilin, ang pagluluto ay parang paalengguhay. Dito sa maliit na palengke na amoy isda at pinagalong pawis ng naghihirap na tao, nahanap ko ang halaga ng aking kamay. Nahanap ko ang pagalang na 30 taon kong ipinaglaban ngunit ipinakait sa akin sa loob ng malaking mansion.
Nakatipon akong sapat na salapi makalipas ang gabalang buwan ng gabalang kapatid na pagbanat ng buto. Lumipat ako sa isang mas maayos na inuupahang kwarto. Hindi na ito kasing liit na gati. May sarili na itong paliguan, isang maliit na lutuan sa gilid at isang bintanang nakakapaso ang sina ng araw. Nang unang gabi ko sa bagong tirahan, umupo ako sa gilid ng aking bagong higaan at umiyak habang nakatingin sa maliit na salamin. Sa unang pagkataon sa loob ng 58 taon, naramdaman kong may pag-ari ako, naramdaman kong may sarili akong buhay, hindi na ako anino lamang ng pamilya ng aking asawa. Ako ay si Rose ay nabubuhay ako ng marangal mula sa aking sariling pawis at luha. Sa kabilang banda, habang unti-unti akong bumabangon mula sa pagkakadapa, hindi ko alam na nagsisimula na ang gulo ay kalbaryo sa malaking kumpanya na aking nilisan. Sa isang napakalaking silid pulungan na napaliligiran na matataas na salamin at malamig na hangin, nakaupo si Mateo sa kabisera. Nakakuno ang kanyang noo, matalim ang nga mata habang nakatingin sa mga makakapal na papeles sa ibabaw ngang mahabang hapa. Katabi niya ang kanyang bagong asawa na si Clara na nakaswat ng napakamahal na kaswatan ngunit bakas ang matinding ini sa muka. Nakapaligid ang aking nga bayaw na sina Ramon at Luis. Bumasa na halos 4 na pumbahagdan ang ating kita sa nakalipas na mga buwan. Nangingini na ulat ni Luis habang inilalapa ang nga patunay ng pabasa ng benta. Napakaraming mamimili ang nagbabalik ng ating nga sarsa at toyo. Puno nga reklamo ang ating tanggapan. Sinasabi nilang nag-iba ang lasa. Matabang daw, kulang sa linamnam at parang naging ordinaryong pampalasa na lamang na mabibili kahit saan. Paano maiba ang lasa? Malakas na sigaw ni Mateo. Binayo niya ang hapa dahilan upang mapatalo sa gulat ang ilang ngatawan sa luong sili. Sinusunod natin ang nakasulat na pamamaraan ng ating ina. Walang binago sama sangkap. Pareho ang makina. Pareho ang mga taong gumagawa. Tumayo si Clara at inihampas ang kanyang maliit na kamay sa hapak. Walang pakialam ang mamimili sa inyong makina. Kung patuloy na babagsa ang kalidad ng inyong nga produkto, tatanggalin ito ang pamilya ko sa lahat ng aming pamilihan sa buong bansa. Hindi kami mababenta ng basurang sasa na inireklamo nga tao na kakahiya sa aming pangalan. Pinakasalan kita dahil akala ko mapapabuti nito ang ating manegosyo. Hindi para hilahin mo ako pababa. Namula ang mukha ni Mateo sa hiya at galit, nakatinginan ang makakapati. Sa isang sulo, tahimik na nakikini ang aking panganay na si Andres. Yumuko lamang siya, walang lakas ng loob na maksalita. Alam nilang lahat sa loob ng silid na iyon ang malagim na toto. May isang mahalagang hakbang, isang natatanging lihim na sangkap na hindi kailanman isinulat ni Doña Carmen sa kanya aklat na mga lutuin o sa mga opisyal na papeles ng kumpanya. Isang lihim na dinala niya sa kanyang hukay. O iyon ang akala nila. Si Ramon ang pangalawa at pinakatuso sa makakapatid ay nasimulang maisip ng malalim. Tumingin siya sa bakanteng silya sa sulok ng silit na iyon. Ang silyang dati kong inupuan kapa inaanyayahan ako ng biyenan ko upang mahatid ng may inom. Naalala niya kung paano ako ituring ang kanyang ina. Naalala niya kung sino ang araw-araw nakasama ngang matanda sa kusina nung panahong na umpisa pa lamang ang kanilang pagawaan. At higit sa lahat, naalala niya na ako lamang ang pinayagang manatili sa loob ng silid ng kanyang ina sa mahuling sandali nito bago ito pumanaw. Nang matapos ang magulong pulong na iyon, palihim na umalis si Ramon at nagsimulang kumilos. Inutusan niya ang ilan sa kanyang nga pinakakatiwala ang tauhan na tahimik na alamin kung saan ako napatpat. Hindi naging mahirap para sa kanyang nga tauhan na hanapin ang babaeng usap-usapan ngayon dahil sa pagbebenta ng pinakamasarap at pinakamalinamnam na ulam sa isang pampublikong palengke sa Maynila. Isang tauhan niya ang pasikretong bumili ng aking nilutong karne at ipinatikim ito sa kanya. Namatikman iyon ni Ramon na laki ang kanyang gemata. Kinilabutan siya sapagkat alam niyang iyon mismo ang nawawalang lasa na hinahanap ng buong bansa.
Isang maaliwalas na umaga ng Martes, abala ako sa paghihiwa ng malalaking piraso ng baboy. Maingay ang palengke. Halatang-halata ang sigawan ng nga naglalako ngang isda, ang tuno nga kikiskisang nga yelo, at ang tawanan ng nga makakapit bahay. Ngunit biglang napansin ko ang unti-anting patahimik na mga tao sa paligid na aming pwesto. Isang napakakintab na itim at mamahaling sasakyan ang pumarada sa gilid ng maputi na kalsada. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong, pinaliligiran ng dalawang malalaking bantay. Pinunasan ko ang aking nabasang kamay sa aking lumang apron. Kumabo ng napakalakas ang aking dibdib nang makilala ko ang muka ng lalaking papalapit. Walang iba kundi si Ramon. Ang taong pumayag na palayasin ako sa gabing pagluluksa. Huminto siya sa tapat ng aming kainan. Tiningnan niya ang makalderong umuusok at kumukulo. Sumimsim siya sa hangin. Napangiti siya ng nakapanghihilabot. Ang amoy na iyan. Pamilyar na pamilyar, sabi niya habang nakatingin ng diretso sa aking mata, tila isang ahas na nakakita ng kanyang bibig timahin. Anong kailangan mo rito? Matigas kong tanong. Pinipigilan ang panginginig ng aking tuhod. Huminga siya ng malalim at humakbang palapit sa akin. Hindi alintana ang puti sa kanyang sapatos. Alam kong nasa iyo ang lihim ng ating Ina Rosa. Nakita ko ang tagumpay nitong maliit mong tindahan. Ngayon, makano ba ang kailangan mo para ibigay sa akin ang natitirang lihim ng aming pamilya? Hindi ako kumibo. Tinitigan ko lamang ang lalaking ito na minsan kong itinuring na kapatid. Bibigyan kita ng 5 milyong piso, patuloy niya na may halong matinding pagmamayabang sa kanyang tinik. Isang halagang hindi mo kailanman kikitain sa pagbebenta ng mumurahing ulam sa mabahong palengkeng ito kahit mabuhay ka pa ng panibagong 30 taon. Ibigay mo sa akin ang lihim ng sarsa at hindi na natin kailangang makagulo pa. Ibibigay ko ang salapi at alis na ako. Tumingin ako sa paligid. Nakatingin ang mga kapwa ko nagtitinda. Nakatingin din ang ilan kong suki. Sa pagkakataong ito, hindi na ako ang dating nagluluto sa mansyon na yumuyuko sa tuwing may nagutos. Ako ngayon si Rosa, ang may-ari ng pagkaing dinadayo ng marami. Paano kung tumanggi ako sa alok ng taon tumulong upang palayasin ako na parang aso sa sarili kong tahanan? Ano ang kaya niyang gawin upang makuha ang tanging sandatan na hawak ko ngayon laban sa kumpanyang unti-unting nalulunod sa sarili nilang kasakiman? 5 milyong piso, isang napakalaking halaga na kailanman ay hindi ko nakita o nahawakan sa buong buhay ko. Para sa isang ordinaryong manininda sa palengke, ang halagang iyon ay katumbas na ng napakaraming taon ng pagod at pawis. Ngunit habang nakatingin ako sa mapamataas na mukha ni Ramon, wala akong naramdamang pagkasabi. Wala akong naramdamang panghihinayang nang dahan-dahan akong umiling. Hindi ko kailangan ng salapi mo, Ramon, matigas kong sagot. Ang aking boses ay hindi nanginig, hindi tulad noong gabing palayasin ninyo ako sa ulan. Nangunot ang kanyang nu. Huwag kang maging hangal, Rosa. Wala kang mapapala sa pagmamatigas. Kapag bumaksa ang aming kumpanya, marami ang mawawala ng trabaho. Pati ba naman iyon ay ipagkakait mo dahil lang sa pansarili mong galit? Tumawa ako, isang mapait na tawa na nagmula sa kailaliman ng aking dibdib. Ako pa ngayon ang makasarili. Nasaan ang inyong awa noong itinaboy ninyo ako na parang basahan matapos mamatay ng inyong ina? Nasaan ang paisip ninyo sa kapakanan ng iba nung ipinapalit ng iyong kapatid ang 30 taon naming pagsasama para lamang sa kapangyarihan at koneksyon ng pamilya ni Clara? Lumapit pa siya ng isang hakbang. Baka nakakalimutan mo, Rosa, may kakayahan kaming kunin ang gusto namin sa ayaw at sa gusto mo. Pwede naming ipasara ang mali mong tindahan na ito sa isang kumpas lamang ng aming kamay. Subukan mo, hamon ko sa kanya, tiningnan ko siya ng mata sa mata. Subukan mong sirain ang tanging kabuhayan na itinayo ko gamit ang sarili kong pawis.
Ipakakalat ko sa buong bansa kung bakit nak iba ang lasa ng inyong produkto. Ipakakalat ko kung paano ninyo ninakaw ang kumpanya mula sa tunay na habilin ng inyong ina. Namutlah si Ramon. Alam niyang hindi ako nak bibiro. Alam niyang ang pangalan ng kanilang pamilya at ang tatak ng kanilang kumpanya ay nakasabit sa isang napakanipis na sinulit. Padabot siyang tumalikod at sumakay sa kanyang mamahaling sasakyan. Bago siya tuluyang umalis, binigyan niya akong isang tingin na punong banta at put. Nang mawala ang sasakyan sa aking paningin, doon ko lamang naramdaman ang panginginig ng aking tuhod. Napakapit ako sa gilid ng kaldero. Lumapat sa akin sa alang niya na ang may-ari na pesto at hinakot ang aking likod. Wala siyang sinabi, ngunit sa kanyang mga mata ay nakita ko ang paalala. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang laylayan ng aking apron. Kailangan kong mapakatatak. Hindi na ako ang dating roser na yuyuko na lamang at tatanggapin ang lahat ng pang-abuso. Sa kabilang dako, sa malaking mansion ng pamilya, nakakagulo ang makakapatid. Pagdating ni Ramon, ibinalita niya ang matigas kong patanggi. Ibinato ni Mateo ang isang basong salamin sa padakayan nak kadurok-durok itu. Wala siyang kwenta, sigaw ni Mateo. Paano niya nagagawang tanggihan ang 5 milyon? Ano pa ba ang gusto niya? Gusto niya tayong makitang bumaksa. Sagot ni Ramon habang nakaupo at hinihilot ang kanyang sentido. Ibang-iba na siya ngayon, Mateo. Hindi na siya ang babaeng nakayuko palagi sa kusina. May tapang na siya ngayon. Sumingit si Clara. Nakahalukip-kip siya habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa makapati. Kung ayaw niyang ibigay ng maayos, kunin natin ng sapilitan. Maraming paraan para makuha ang isang formula. Mayroon siyang isinusulat, mayroon siyang matolon. Walang sinuman ang nakakasaulo ng ganun karaming sukat at tamang patitimple ng hindi isinusulat. Nakatinginan sina Mateo at Ramon, alam nilang masama ang binabalak ni Clara, ngunit sa kabilang banda, unti-unti na kinakansela ng malalaking pamilihan ang kanilang kontrata. Kailangan nilang gumawang ng paraan kahit na ito ay labag sa batas at moralidad. Lumipas ang ilang araw ay patuloy ang pag-angat ng aking maliit na negosyo. Simula na kaming tumanggap ng gabultuhang padala para sa handaan at maliliit na pagtitipon. Abala ako isang hapon sa pagbabalot ng mga nakaplastik na ulam nang may marinig akong mahinang tinik mula sa likuran ng aming pwesto. Natigilan ako, nahulo ang sandok na hawak ko, pamilya ang tinik na iyon, dahan-dahan akong humarap sa pagitan ng mga nakasabit na bawang at sibuyas. Nakatayo ang aking bunsong anak, si Maria. Nakasuot siya ng isang simpleng damit, dala ang isang malaking maleta, basang-basa ng luha ang kanyang pisngi. Maria anak ko, nayak kong tawa, patakbo siyang lumapit sa akin at yumakap ng napakahigpit. Wala akong pakialam kahit amoy pawis at mantika ako. Niyakap ko ng buong higpit ang aking anak na ilang taon kong hindi nakita. Bakit ka nandito? Paano mo nalaman kung nasaan ako? Tanong ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Panay tinai. Panay pating para sa nabi sa akin na tinating. Kasambahay. Umiyak niya sagot, Ina, bakit hindi mo sinabi sa akin ng totoo? Bakit mo itinago? Dinala ko si Maria sa aking maliit na inupahang kwarto. Nang makita niya ang aking tirahan, mas lalo siyang umiyak. Napakasimple ng aking buhay ngayon kumpara sa buhay na nakagisnan niya. Umupo kami sa gilid ng aking higaan at doon ko ibinuhos ang lahat ng aking nararamdaman. Sinabi sa akin ni Ama na sumama ka raw sa ibang lalaki. Hikbi ni Maria habang hawak ang aking kamay. Sinabi niya na ninakaw mo raw ang alahas ng eming lola at naktanan. Matagal akong naktanim ng gali sa iyo, ina. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil naniwala ako sa kanila. Gumuho ang aking mundo sa narinig. Ganon kasama ang aking asawa para pagtakpan ang kanyang kawalang hiyaan at ang pang-agaw ng babaeng si Clara. Siniraan niya ako sa sarili kong anak. Ipininta niya akong masama para siya ang magmukhang biktima.
Ganun ba talaga kay Tim ang budi ng taong nakasama ko sa isang bubong sa loob ng 30 taon? Wala iyon, anak. Ang mahalaga ay nandito ka na alam mo na ang totoo pag-alo ko sa kanya habang pinupunasan ang kanyang nga luha. Umiling si Maria, hindi, ina, hindi sapat na makasama lang tayo ngayon. May kailangan kang malaman. May nadiskubre ako nang umuwi. Ako nang palihim sa mansyon. Binuksan ni Maria ang kanyang malita. Sa ilalim nga dami, kinuha niya ang isang matigas na kayumangging sobra. Mukhang luma ito at may pamilya na selyo. Nakita ko ang pangalan ng isang kilalang tanggapan ng nga taga-patanggol sa batas. Ano iyan? Tanong ko, kinakabahan sa kung ano man ang laman nito. Naalala mo ba iyong sabi nga lola bago siya namatay, iyong liham na ipinapatago niya sa iyo? Mabilis na paliwanag ni Maria. Nalaman ko kung sino ang tagapagtanggol sa batas na iyon. Kinausap ko siya, ina. Hindi lang basta lihim na sangkap ang ibinigay sa iyong lola. Binuksan ko ang sobra at nilabas ang ilang piraso ngang papel, mapapeles na may basbas nga hukuman. Binasa ko ang nakasulat at habang tinitikada ko ang bawat salita, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Sa dokumentong iyon, malinaw na isinasaan na 30 bahagdan ng buong paari ng kumpanya ay nakapangalan sa akin kay Rosa. Hindi lamang iyon, nakasulat din na ang karapatan sa paggawa ng tanya na sarsa at toyo ay tanging ako lamang ang mapapasya kung sino ang maaring gumamit. Isang opisyal na huling habilin ni Doña Carmen na palihim niyang ginawa no nararamdaman na niya ang kanyang papalapit na kamatayan. Ina, may laban tayo. Mari nating bawin kung ano ang nararapat sa iyo, matapan na sabi ni Maria. Hindi ako makapasalita. Hawak ko ang kapangyarihan na pabaksakin ang aking asawa at ang pamilya ni Clara ng tuluyan. Hawak ko ang susi sa lahat ng kayamanan na pinaagawan nila. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng mayos, nakarinig kami ng malalakas na kalabog mula sa labas ng iking pinto. Ang pinto nga aking inupahang kwarto ay sinisipa. Nanginginig si Maria at yumakap sa akin. Buksan mo ang pinto, Rosa. Alam kong nasa loob ka. Narinig ko ang pamilya na boses na. Isa sa makilalang maton na madalas bayaran ni Ramon noong nga panahong may pinapasinda sila sa pagawaan. Naghahanap sila nga mga nakasulat na formula. Nais nilang nakawin ang lihim ng aming ina. Kung hindi nila mabibili ang aking katahimikan, nais nilang kunin ito sa dahas. Mabilis kong itinago ang sobra sa ilalim ng aking kutson. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ng aking anak. Sumilip ako sa siwang ng bintana at nakita ko ang 3 malalaking lalaki na may dalang mga pamalo. Wala kaming matatakbuhan at ang mga kapitbahay ay malamang na natatakot lumabas. Habang patuloy na binabayo ang aming mahinang pinto na malapit na masira at bumigay, napatingin ako sa muka ng aking anak na umiyak sa takot. Hahayaan ko ba na sirain nilang muli ang buhay ko ngayon panahawak ko na ang katotohanan na magpapalaya sa akin at magbabagsak sa kanila? Bumigay ang mahinang pinto na yari sa manipis na kahoy. Naaliparan ang mapiraso nito sa sahi. 3 malalaking lalaki ang sapilitang pumasok sa aming maliit na kwarto. Ang kanilang mamukha ay nakabalo sa panyo ngunit kilala ko ang kanilang nga mata. Sila ang nga tauhang madalas utusan ni Ramon para gumawa ng karahasan. Nasaan ang nakasulat na pamamaraan? Ilabas mo ang lihim ng inyong sarsa. Si Gamang, pinakamalaking lalaki habang winawasa ang aking maliit na aparador. Nakalat ang madamit ko sa sahig. Itinago ko si Maria sa aking likuran. Nangingini ang aking buong katawan ngunit hindi ko ipinakita ang aking takot. Wala akong isinulat. Matigas kong sagot. Ang lahat ng sukat at pamamaraan ay nakatanim lamang sa aking isipan. Kahit patayin ninyo ako rito, wala kayong makukuha. Hindi naniwala ang lalaki. Sinimulan nilang halungkatin ang buong kwarto. Itinapon nila ang aking kaldero at binasak ang pinggan. Na mapansin ng isang lalaki na may itinatago, si Maria sa loob ng kanyang damit. Mabilis itong lumapit at hinawakan ang braso ng aking anak. Napasigaw si Maria sa sakit.
Sa puntong iyon, nawala ang lahat ng aking takot. Ang isang inang nakikitang sinasaktan ang kanyang anak ay kayang gawin ang lahat. Dumampot ako nga isang matulis na kutsilyo mula sa gilid ng lababo at itinutok iyon sa dibdib ng lalaking nakahawak kay Maria. Bitawan mo ang aking anak kung ayaw mong ibuhos ko ang iyong dugo sa sahig na ito. Ang aking tini ay umalingaw sa buong pasilyo, tila isang mabangis na hayop na handang pumatay. Nagulat ang lalaki at napaatras. Ngunit bago pa man sila makaganti, nakarinig kami ng sunod-sunod na matutulis na tunok ng pito mula sa labas. Mga pito ngam ganak babantay sa aming pamayanan. Kasunod nito ay ang ingayng mas sapatos na tumatagbo papalapit. Nariyan na ang maalaga ng batas. Nariyan na ang mga pulis. Narinig ko ang boses ni Aling Nena. Siya pala ang humingi ng saklolo nang marinig ang kalampak muli sa aming pinto. Nataranta ang tatlong lalaki. Nakanya-kanya sila ng takbo at tumalon sa bintana patungo sa madilim na eskinita. Binitawan ko ang kutsilyo at napaluhod sa sahig habang yakap-yakap ng mahigpit si Maria. Laktas ang aking anak at laktas din ang sobrang naklalaman na hulang habilan ni Doña Carmen. Kinabukasan, hindi kami atubili ni Maria. Dala ang sobre, natungo kami sa tanggapan ng taga-patanggol sa batas na nakapangalan sa dokumento. Isang matandang lalaki na may salamin sa mataang sumalubong sa amin. Nang makita niya ang papeles, tumango siya ng may paggalang. Matagal ko nang hinihintay ang iyong pagdating, Rosa, sabi niya habang sinusuri ang selyo ang hukuman. Ang habiling ito ay totu at may basbas ngang batas, 30 bahagdan ng buong kumpanya ay sa iyo. At ang pinakamahalaga, hindi nila maaring gawin at ipakbili ang sarsa na nakdala ngang yaman sa pamilyang iyon nang wala ang iyong pahintulot. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ko. Nais kong bawiin kung ano ang nararapat sa akin. Ngumiti ang tagapatanggol sa batas, 3 araw mula ngayon ay gaganapin ang taunang papupulong ng lahat ng may-ari at namumuhunan sa kumpanya. Naroon ang iyong asawa, ang babaeng si Clara at ang makakapatid. Iyon ang pinakamagandang pagkakataon upang ihayag ang katotohanan. Sa loob ng 3 araw na iyon, inihanda ko ang aking sarili. Hindi ako pupunta ron bilang isang kaawa-awang asawa na itinaboy sa ulan. Pupunta ako ron bilang si Rosa, ang tunay na tagapamana ng lihim ng pamilya at ang taong may hawak sa kapalaran ng kanilang kumpanya. Kinuha ko ang lumang baro saya na ibinigay sa aking biyanan. Nilaban ko ito ng maigi, pinlansa hanggang sa mawala ang malukot at isinuwa ng may buong pagmamalaki. Sumapit ang araw ngang papupulong. Nakatayo ako ngayon sa harap ngang napakataas na gusali na naglalaman ng 30 taon ngang aking luha at pawis. Kasama ko si Maria at ang tagapagtanggol sa batas. Sa loob ngang napakalaking sili sa ika-20 palapa, naroon ang aking asawang si Matthew. Nakaupo sa kabisera, handa nang ipabili ang kumpanya sa pamilya ni Clara dahil sa sunod-sunod na pagkalugi. Hinawakan ko ng mahigpit ang pinto ng silik pulungan. Dahan-dahan ko itong itinula. Tumigil ang lahat sa pagsasalita. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa akin. Nabitawan ni Mateo ang panulat na hawak niya. Nalaki ang mga mata ni Clara habang nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa. Bakit narito ang babaeng iyan? Pasigaw na tanong ni Clara sa magwadiya. Palabasin ninyo siya. Humakbang ako papasok sa gitna ng silit. Itinaas ang kayumangging sobre sa aking kamay at tiningnan sila ng buong tapang. Paano nila matatanggap ang katotohanan na ang babaeng itinuring nilang basahan ay siya palang nakmamay-ari ng buong kapangyarihan upang bawiin ang lahat sa kanila? Binalot ng nakabibinging katahimikan ang buong silit. Walang sinuman ang nakapagsalita habang mabagal ngunit matata akong naglalakad patungo sa kabisera ng mahabang hapa. Rinig na rinig ang bawa paglapak ng aking sapato sa makinis na sahi.
ang matatandang namumuhunan at makasosyo ng kumpanya ay nagbubulungan. Nagtatanong kung sino ang matandang babaeng nakasuot ng lumang barot saya na bigla na lamang sumira sa kanilang napakahalagang papupulong. Magwardiya! Hulihin ninyo ang babaeng iyan! Nasisiraan na siya ngang bait! Tumili si Clara, ang tinik ay puno kang bandidiri at galit. Na madaling lumapit ang dalawang bantay ngunit bago pa man sila makahawa sa aking braso, humabang paharap ang tagapagtanggol sa batas na aking kasama. Huwag ninyong subukang hawakan ang ginang na ito, malakas at authority bong wika ng tagapagtanggol. Ako ay isang opisyal ng hukuman at narito kami upang isa katuparan ang huling habilin at testamento ng yumaong tagapagtatak ng kumpanyang ito si Doña Carmen. Napatayo si Mateo. Namumutla ang kanyang mukha at nangingini ang kanyang mga labi. Anong kalokohan ito, Rosa? Wala nang iniwang pamana ang aking ina? Naipamahagi na ang lahat ng yaman bago pa man siya mamatay. Isang mapay na ngiti ang namutawi sa aking malabi. Tiningnan ko ng diretso ang lalaking minsan kong minahal at pinaglingkuran ng buong katapatan. Iyan ang akala mo, Mateo? Sapagkat kailanman ay hindi naging buo ang tiwala ng iyong ina sa inyong makakapatid. Alam niya na darating ang araw na sisirain ninyo ang lahat ng kanyang pinahirapan dahil sa inyong pansariling mga luho at kasakiman. Kinuha ng tagapagtanggol sa batas ang papeles mula sa kayumanging sobre. Inilapak niya ito sa gitna ng hapak upang makita ng lahat ng namumuhunan. Sa bisang nga dokumentong ito na pinatibay nga hukuman, 30 bahagda ng kabuuang sa pingpuhunan at pearina, kumpanya ay direktang inililipat sa pangalan ni Ginang Rosa. Hindi lamang iyon, nakasaad din dito na ang natatanging formula, ang lihim na sarsa na siyang nagbibigay buhay sa lahat ng produkto ng kumpanya ito ay eksklusibong pag-ari ni Ginang Rosa. Walang sinuman kahit paangga tunay na anak ni Doña Carmen ang maaring gumawa, makbenta o gumamit ngang formulang ito nang walang opisyal na pahintulot mula sa kanya. Nakagulo ang buong silit. Ang matatandang kasosyo ay nagsimulang magtaas ng boses, pilit na hinihingi ang paliwanag mula kina Mateo at Ramon. Napaktanto nilang kaya pala unti-anting na iba ang lasa ng kanilang nga produkto at bumaksa ang kanilang nga benta ay dahil wala na sa pamilya ang tunay na lihim ng kanilang negosyo. Hindi totoo iyan. Isa iyang huwat na dokumento. Sumigaw si Ramon. Pilit niyang inaabot ang mga papeles ngunit mabilis itong iniwas ng tagapagtanggol. Kung nais mong patunayan na ito ay huwat, maari tayong makita sa hukuman. Ramon, malamig kong sagot. Ngunit alam mo sa sarili mo kung ano ang totoo. Kaya ka nga napadala na maton kagabi upang sirain ang aking tirahan at saktan ang aking anak, hindi ba? Dahil desperado na kayo. Dahil alam ninyong nalulunok na kayo sa sarili ninyong kapabayaan. Nang marinig iyon nang nga namumuhunan, lalo silang nagalit. Humarap ang isa sa pinakamalaking kasosyo kay Mateo. Totoo ba ito, Mateo? Gumagamit kayo ang dahas upang manakaw ang isang formulang hindi naman pala sa inyo? Paano namin may pagkakatiwala ang aming nasalapi sa mga taong manloloko at kriminal? Unti-unting gumuho ang pagkatao ni Mateo sa harap ng maraming tao. Wala siyang may sagot. Tumingin siya kay Clara na noon ay nakapamewang at umusok sa galit. Kaya ba kayo nagmamakaawa na isama ang inyong mga produkto sa aming mapamilihan? Bulyaw ni Clara kay Mateo. Dahil wala na pala kayong may babentang maayos. Dahil isang malaking panlilin lang lamang ang kumpanyang ito. Walang kwenta? Hindi ko isusugal ang pangalan ng aking pamilya para sa isang negosyong palubo na kinakansel ko ang lahat ng kasunduan at huwa mo na akong lalapitan muli. Dali-daling kinuha ni Clara ang kanyang mamahaling bag at padabo na lumabas ng silit. Naiwan si Mateo na tulala, unti-unting pinapanawan ng lakas, nawala na ang kanyang ipinamamalaking katayuan, nawala na ang babaeng ipinalit niya sa akin. At ngayon, mawawala na rin ang kumpanya. Sa isang sulo, nakita ko ang aking anak na si Andres. Lumapit siya sa akin, lumuluhod at umiyak. Ina, patawarin mo ako.
Nabulak ako sa takot at sa pangako ng aking ama. Patawarin mo ako, ina. Huwag mo kaming pabayaan. Tiningnan ko ang aking panganay. Naramdaman ko ang kirot sa aking puso bilang isang ina, ngunit naramdaman ko rin ang pangangailangan na turuan siyang leksyon. Hinawakan ko ang kanyang balikat at pinatayo siya. Napatawa na kita, Andres, dahil anak kita, ngunit kailangan mong harapin ang bunga ng iyong managing pakpili. Hindi ako ang mag-ayos ng mapagkakamali ninyo. Humarap ako sa lahat na natitirang tao sa silid. Pakinggan ninyo akong mabuti. Kukunin ko ang 30 bahagdan ng aking pag-ari at ipagbibili ko ito pabalik sa kumpanya. Ngunit ang formula, ang lihim na sarsa ng aking biyenan ay mananatili sa akin. Wala akong plano ibahagi ito sa inyo. Ipapatuloy ko ang paggawa nito sa sarili kong pamamaraan sa labas na inyong mapanlinlang na paligid. Ilang buwan ang lumipas mula ng araw na iyon, tuluyang na-deklara ng pagkabangkarote ang kumpanya ni Mateo. Napilitan silang ibenta ang lumang pabrika at ang malaking mansyon upang mabayaran ang napakalaking utang sa bangko at sa mga namumuhunan. Si Mateo ay namuhay ng mag-isa sa isang maliit na inupahang bahay, laging lasing at pinagsisihan ang kanyang mga maling desisyon. Sina Ramon at Luis ay nakanya-kanya ng landas naghahanap ng trabaho bilang nga ordinaryong manggagawa makaraang masira ang kanilang pangalan sa mundo ng negosyo. Samantala, ang aking maliit na pwesto sa palengke ay lumago ng hindi inaasahan. Gamit ang salaping nakuha ko mula sa aking saping puhunan, natayo akong sarili kong malinis at maayos na pabrika. Kasama ko si Maria sa pagpapatakbo nito. Ang dating Lutong Rosa ay naging isang tanya na pangalan sa buong bansa. Hindi na kami natitinda lamang ng lutong ulam. Inilagay na namin sa mga bote ang tanya na sarsa at toyo na gawa sa lihim ng aking biyenan. Bawat bote ay may kalakip na kwento, NG, katatagan at pag-asa. Isang hapon nakatayo ako sa balkonahe nga aking bagong tanggapan habang pinamamasdan ang mga naglalakihang sasakyan na nakakarga ng aming nga produkto patungo sa iba't ibang probinsya. Kumpleto na ang aking kaligayahan. Napatunayan ko sa buong mundo na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusuka sa pang-alipusta ng kanyang asawa. Ngunit habang umiinom ako ng mainit na kape, lumapi sa akin ang isang matandang lalaking bantay sa aming tarangkahan. May inyabot siyang isang maliit at balot na kahon. Ayon sa bantay, iniwan daw ito ng isang hindi kilalang babae na may takip ang mukha. Nang buksan ko ang kahon, tumambat sa akin ang isang napakalumang kwaderno na may nakaukit na pangalan ng lolo ng aking asawa. Binuklat ko ang nga pahina at nalaki ang aking nga mata sa aking nga nabasa. Isang panibagong serye nga formula na mas matanda at mas malalim pa kaysa sa itinuro sa akin ni Doña Carmen. Sa huling pahina, may nakasusya na isang babala tungkol sa sumpa na kaakibat ng yaman ng kanilang angkan. Sino ang mahiwagang babae na abot ng lumang kwadernog ito at anong panibagong panganib ang dadalhin ng mga lihim na nakasulat dito sa mapayapang buhay na itinayo ko mula sa maguho ng aking nakaraan?